topic natin, those who give at Christmas. So, sino-sino ba yung mga unang nagbigay? Yan. Bakit pag sinabi kasing Pasko, lagi natin sinasabi, pag Pasko na, bigayan na. And lagi nyo pong tandaan, ang Pasko, pag wala ka natanggap na regalo, okay lang. Bakit daw? Kasi hindi ikaw yung dapat mabigyan ng regalo. Ikaw yung dapat magbigay. Amen? So, kung gusto mo makatanggap, magbigay ka muna. Anyway, so, sabi sa yung verse 11, itong mga wise men, or tinatawag na magi, from the west. Kasi from the east, sabi nila, in the east, we have come to worship Him. So, we have seen His star in the east, and we have come to worship Him. So nagdala sila ng gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, ang Pasko, lagi siyang tungkol sa bigayan. Pag hindi ka nagbigay, hindi mo naintindihan yung ibig sabihin ng Pasko. Okay? Whether in the form of giving ng pera, salapi, or regalo na mga goods, or tumulong ka sa mahirap, or may nangangailangan at binigyan mo. So that's what you call Christmas. Kasi it's about giving. Because ang unang nagbigay ay ang Diyos. Yung verse na, we love because He first loved us. Gawin nyo yun sa giving. We give because merong Diyos na unang nagbigay para sa atin. Amen? So kaya ang Pasko, tungkol talaga siya sa pagbibigay. And that's why ang first Christmas, andyan na ba? And the first Christmas was marked not by those who received, but those who gave. So ang Christmas, hindi dahil may natanggap tayo, kundi ang Pasko kasi may mga unang nagbigay. At sila, merong 10 unang nagbigay. Ay, dami, kagad 10. Di ba? Mabilis lang to. So itong 10 nagbigay, tatapusin natin siya sa pinaka-greatest giver. Okay. So anyway, itong 10 nagbigay na to, sa record ni Luke at saka ni Matthew, nakikita natin na ang Christmas, nagsimula siya sa mga taong nagbibigay. Or ang Christmas ay para sa mga taong nagbibigay. Kung di ka giver, hindi para sa iyo ang Pasko. Okay? And tandaan niyo po palagi, ang Kristiyano ay hindi madamot. Amen? Wala akong nakilalang Kristiyanong madamot. Yung totoong Kristiyano, pag madamot ka pa, magpa-check up ka pa muna sa Panginoon. Kasi maraming Kristiyano, pag sinabi mong Kristiyano ka, disciple ka ni Jesus, anak ka ng Diyos, automatic nagiging giver ka, nagiging generous ka. Okay, yung dating lagi nakatiklop ang kamay, lagi nagiging mapagbigay na yan kasi nasa Panginoon ka na. Amen po. So yun yung una natin dapat chine-check kung ito bang Pasko ay para sa akin? Hindi para sa iyo. Uunahan na kita, hindi para sa iyo ang Pasko. Para kay Jesus to. Okay? So we give. We give our time, we give our effort, we give our lives, we give our hearts, our minds, and everything we are. Okay? So bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang at salamat sa pagkakataon na kami ay makapag-aral muli ng iyong mga salita. And Father, we ask for your favor, for your wisdom. We ask, Lord, for your help, Holy Spirit, so that we can understand itong mga pag-aaralan namin ngayon. We thank you, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na marinig ang iyong mga salita. And especially, Lord, today, as we receive your word, we receive it by faith in Jesus' name. We receive it with joy sa pangalan ni Jesus, Lord. Maraming salamat dahil ito ay magpupuno ng kagalakan sa aming puso habang tinatanggap namin ang iyong mga salita. And Banal na Espiritu, ikaw po ang tumulong sa bawat isa. Illuminate your words. Help us to understand clearly ang iyong mga salita. And even, Lord, sa mga narito at sa mga manonood dito online, Panginoon, ipagpalain mo ang bawat isa. At marinig namin, Panginoon, ang iyong pangungusap. Banal na Espiritu, ikaw po ang siya manguna sa gawaing ito at pagpalain mo po ang bawat isa. And we pray for the blood of Jesus to be applied sa aming lahat so that the enemy will not steal the word but we will apply it in our lives so that there be impact sa aming buhay ang iyong mga salita. At maraming salamat po sa tagumpay ng araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So may mga nagbigay. Umpisahan na natin. Ang unang nagbigay, ito yung tinatawag na before Christmas, during Christmas, after Christmas. Okay, so before muna tayo. So yung unang nagbigay, si Elizabeth. Kilala niyo siya? Si Elizabeth yung... Sino siya? Si pinsan ni Mary. Ayan, si pinsan ni Mary. So itong si Elizabeth, she gave her faith and encouragement. Kanino kaya? Kay Mary. Kasi during that time, so nangusap na ang Panginoon kay Zacharias or Zachariah. Mga translation kasi natin sa NASB, Zacharias, sa New King James, Zacharias, sa NIV, Zachariah, NLT, Zachariah din. Zacharias sa Tagalog naman. So, regardless, basta sa Zachariah yun, yung asawa ni Elizabeth. So, nangusap ang Panginoon na magkakaanak sila and parehas sila ng ideya ni Abraham tsaka ni Sarah. Sa Old Testament, dalawang matanda to, na menopause na past na ng years, advance in years, 90 years old si Sarah, 100 years old si Abraham, nagkaroon sila ng anak, si Isaac. So nakakatawa kasi, kaya Isaac, nakakatawa kasi itsura.
This time, sa New Testament, may ganun din. Same scenario din. Sa first book ng New Testament, itong si Zechariah at saka si Elizabeth. Though si Zechariah kasi ay nasa line ng priesthood, so during that time, it is his time para pumasok sa templo at mag-offer sa Panginoon. At nagpakita mismo sa kanya si Angel Gabriel. And from there, nagkaanak nga, nabuntis bigla si Elizabeth. At nung 6 months na siyang buntis, ang sabi doon, si Elizabeth ay kinausap si Mary para i-encourage siya na tumugon sa calling niya. Okay? Tandaan niyo po, nung si Mary ay kinausap ni Gabriel, medyo doubting pa siya sa part na, paano? How can it be? I am a virgin. Di ba? Diba? Parang, I'm a virgin. Sabi ni Mary, parang, no, nobody touched me. So parang, paano mangyayari yun? So medyo doubting pa siya sa part na, paano ako yung gagamitin ng Panginoon para daluyan ng Messiah. So parang sa part na ano pa sa kanya. So kaya nag-consult siya sa mas matanda sa kanya, at yun yung pinsan niya, si Elizabeth. And this time, sabi niya kay Mary, Mary, blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things. Yung those things, yun yung sinabi ng Panginoon kay Mary. So may tatlong bagay na binigay si para next natin. She gave, number 1, she gave faith in God's promise. So nangako ang Panginoon, may darating na tagapagligtas. At ikaw Mary, yung pinakapinili ng Diyos. Kaya, di ba, sabi nga ni Elizabeth, nagsalita pa lang ng greeting si Mary. Siguro ang sinabi ni Mary doon ay, Shalom. Tapos sabi doon, the baby leaf, yung napatadyak bigla o napatalon sa kagalakan si John. Sipin nyo, nasa loob pa lang, 6 months pa lang si John the Baptist. Nagagalak na siya na yung presence ni Jesus na nasa loob pa rin ni Mary ay nag-rejoice na kasi nandiyan yung Savior. So sabi niya, kaya parang may pangako ang Panginoon sa atin noon pa man through the prophets na may darating na Messiah at nandito na siya ngayon. Nasa pintuan ko, sabi ni Elizabeth. And pagpasok ni Mary, in-encourage niya na tumugon ka sa pangako ng Panginoon. That's your call. Sa bagay, ang hirap nga naman, no? Imagine kayo si Mary. Imagine niyo yung part na engaged ka na, so may fiancé ka na, si Joseph. Tapos biglang malalaman ng lahat, buntis ka. Di ba? Parang, although dalhin mo sila sa panahon natin ngayon, parang common na lang siya, no, sa mga unbelievers. Pero, may hirap nga naman, no, kasi masisira yung reputation mo. Pero, sabi ni Elizabeth sa kanya, tumugon ka. Blessed are those who believe sa pinangako ng Panginoon sa atin. And, syempre, after niya sabihin yun, so, she gave glory. Saan? Sa work ni Lord. Kasi may part kay Elizabeth, sa katandaan niya, inaantay niya rin, ina-expect niya rin na darating ang Messiah talaga. So, kaya nga naglilingkod sila sa templo. Kasi mayroong prophecy na darating at darating ang tagapagligtas. And from there, nakita natin na itong magiging anak ni Elizabeth ay talaga magiging frontrunner kung tawagin or tinatawag na he will prepare the way of the Lord. And that's why, nung time na nagpunta si Mary, from there, napakanta silang dalawa. Ewan ko, nabasa nyo sa Luke. Basahin nyo lang Luke chapter 1, chapter 2, just yung Matthew chapter 1 and 2. Yun yung context natin. Anyway, so makita natin dito that yung pananampalataya na meron si Elizabeth, yun sinare niya yun kay Mary. And ang goal natin this Christmas, ganun din. Kagaya ni Elizabeth, he gave her faith and her encouragement. Sana po ngayong Pasko, magbigay din tayo ng pananampalataya sa iba. Because faith comes by hearing and hearing the Word of God. So when we give encouragement, when we give the Word of God, the Gospel, nagkaka-faith yung mga tao. Maging piliin po natin na kagaya ni Elizabeth, nagbigay siya ng time, ng effort to encourage somebody's faith. At natutunan ni Mary na maglingkod sa Panginoon or i-embrace yung calling. Actually, sinabi pa nga ni Mary na, naku po, magiging mapalad ako sa lahat. sa lahat ng mga babae. Kasi siya yung pipiliin eh. Actually, tinitreat nga siya ng maraming Katoliko na Mother of God. Although hindi naman. Mary is the Mother of Jesus in the flesh, but not the Mother of God. Okay? Hindi siya Diyos. Okay, now, ang point dito is that makikita natin na isang simple word of encouragement, merong isang Mary na tumanggap at in-embrace yung calling niya. Kasi kung hindi, wala tayong Savior ngayon. Tama ba? Diba? Imagine, paano kaya kung ayoko na lang, wag na lang. Lord, wag na ako. Yari. Hindi pa panganak yung Messiah natin. Pwedeng ilaglag niya na yon kung sa sarili niya lang. Pero ganun kahalaga ang encouragement ng isang kapwa-believer sa believer din. Or kahit unbeliever sila, when we encourage them, they can listen to the voice of God sa pamamagitan mo. Amen? So kaya nga this Christmas, choose to strengthen someone's faith
with your words. Okay. Pangalawa, sino naman yung isa pang nagbigay? Yung asawa, syempre. Si Zechariah gave his silence and his song. Anong meron kay Zechariah? Well, nagpakita si Angel Gabriel sa kanya at sinabi, magkakaanak ka na. Sabi niya, how can this be? Matanda na ako, tsaka yung asawa ko, matanda na. At we're advanced in years. Diba? Tapos, ito na si Angel Gabriel. Sabi niya, I am Gabriel. I stand in the presence of God. So sabi ni Gabriel sa kanya, parang, oo nga, no? Kung ako yun, nagpakita na si Gabriel mismo sa akin. Diba? Kaya parang sa part ni Angel Gabriel, ayaw mo pa maniwala, ako nga si Gabriel eh. I stand in the presence of God at sinasabi ko sa iyo, magkakaanak ka. At dahil di ka naniwala, ayan, mula ngayon, di ka na makakapagsalita hanggang mapulfill itong prophecy sa iyo. At sabi nga papangalanan siyang John, yung magiging anak nila. And months later, at ito na nga, pinanganak na si John, ang gustong ipangalan ng kamag-anak nila ay Zechariah din. Kaya lang, sabi ni Elizabeth, hindi, John ang magiging pangalan niya. Sabi na niya, wala namang John sa linya nyo. Tapos, gumawa ng tablet, ewan ko Android o Apple yun. Gumawa ng tablet si Zechariah at sinulat niya, his name is John. Yan. So, sa Bible pala may una ng tablet, no? Sa bagay, sa Old Testament, may 2 tablets of stone, no? Yung 10 Commandments. Isang Android, isang Apple. Hindi, joke lang. Anyway, so, nung time na sinabi niyang his name is John, ito na yung kasunod na verse, yung verse 464, that his mouth was opened and he praised God. So imagine, no? So si Zechariah, nung napulfill na yung prophecy sa kanya, or yung mismong word ng anghel na si Gabriel, nung sinabi niya, his name is John, boom, bigla na open yung bibig niya. At doon siya nagpuri sa Panginoon. So anong meron kay Zechariah? Anong mga binigay niya? Una, he gave submission through silence. Grabe yun, no? Paglabas mo sa templo, hindi ka na makapagsalita. Di ba? Anong tawag doon? Submission. Submission yun sa word ng Panginoon, sa command ni Lord. At binigay niya yung silence niya. Ang tawag doon actually discipline eh. Parang kung yung Jericho, sina Joshua at yung buong Israelita, for 7 days walang salitaan. Ang hirap kaya nun. Try niyo, huwag kayong magsalita for 7 days. Anong una niyong sasabihin? Sisigaw kayo ng malakas, kaya nadurog yung Jericho eh. Isipin nyo, for 7 days, hindi nagsasalita yung mga Israelita. Walang usap-usap. Walang nguy-nguyan. Walang kahit anong kwentuhan. Walang maritesan. Walang karen-karen. Walang kahit ano. Tapos biglang sabi nung 7th day, pagkatapos ng 7 times sa ikot, sigaw. Oh, grabe. Talagang sisigaw ka ng pinakamalakas nun, di ba? Kasi syempre, 7 days ka. Eto si Zechariah, 9 months. 9 months walang sinabi. Di ba parang di man yan lang mga comfort si Elizabeth, okay lang yan. Wala siya masabing ganoon. Ano lang, siguro senyas lang. Okay lang. wala talaga, pero nag-submit siya. Di ba? Through submission. Actually, that's discipline. And spiritual discipline, sometimes it hurts, pero it helps. Amen? So kaya, and sabi niya, he gave obedience in naming his son. Isa pa yun, di ba? Parang, pwede naman, sige, si Zechariah na lang din para kapangalan ko. Hindi. Sumunod siya sa magiging pangalan ni John as John talaga. Because he will prepare the way of the Lord. And from there, nagbigay siya ng prophetic praise. Bakit sinabi niya na yung magiging anak niya, yan, he will turn many hearts para makabalik sa Panginoon. Kaya naman ang preaching ni John, repent. Yeah. So ang daming bumalik. Ang daming nabaptize sa tubig, bumalik sa Panginoon sa pamamagitan ng anak niya na si John. Bakit? Dahil sa simpleng submission, sa simpleng obedience na ginawa ni Zechariah. Binigay niya yung silence niya. Do, mahirap yon. Pero after ng silence, ang kasunod, singing na. Kasi umawit na siya, nagpapuri para sa Panginoon. Sabi nga, when God corrects or redirects you, submit instead of resisting. Amen? Submit tayo. Pag merong correction si Lord, may pinapagawa ang Panginoon sa atin, may itinatama ang Diyos, mag-submit tayo. Huwag tayo parang si King Saul sa Old Testament. Pagkatapos i-correct na Samuel, parang ahas na nanunuklaw pa. Diba? Kundi dapat maging tayo, humble as a lamb, yung isang tupa, na kahit sampal na, okay lang po. Mahinahon, di ba? Ang kambing kasi nanunuwag pag sinampal mo eh. So, kaya ibig sabihin, submit, matuto tayo ng submission. Sabi nga, let your obedience shape your heart until your silence turns into sincere praise. Amen? Yun yung nangyari kay Zechariah. Yung silence niya, naging sincere praise after niya sumunod sa Panginoon. Amen? So, pangatlo naman, syempre, si Pinsan. Si Mary, did you know that your baby boy? Mary gave her surrender. Ito, napakahirap nito. Ako,
pag tinitignan ko yung mga tao today, napakahirap sumuko sa Panginoon. Kasi maraming responsibilities. Yan. Maraming mga ginagawa sa trabaho or whatever. May mga pastors, even sa aming mga pastors, may part sa amin na may ilang kami mga kaibigan na pastors na hindi makapag full-time because mahirap sa morenter eh. Yan. Sa biyaya naman ng Diyos, ako personally, never ko pa nakitang pinabayaan ng Panginoon yung mga lingkod niya nagtiwala sa Kanya. Amen? So si Bishop, yan. And si Pastor Hem, never ko nakitang pinaghirap to ng Panginoon. So, ay, grabe yung prosperity niya, di ba? And actually, kasi since si Bishop, si Papa, ay nakatira sa bahay, so kada bigay ng mga HQ, mga tithes 10%, nakita ko yung mga recording. Kino-correct ko pa nga kasi ang tawag niya sa inyo, Send the Light, NHA. Kayo pa rin yung NHA. Tapos, yung Send the Light Tunasan, ang kilala niyang Send the Light Tunasan ay sino ba? Sino ba? Akong Send the Light Tunasan sa kanya. Tapos, so in short, iba-iba na records niya kasi. So, nakita ko yung mga records ng mga HQ ng kada church na nagbibigay ng 10% kay Bishop. Nakita ko pagdating sa inyo, sabi ko, grabe prosperity nitong church na to. Grabe givers yung Send the Light Putatan. I praise God na nakita ko yung blessing ng Panginoon sa inyo rin. Diba? And kaya naman pag nag-abot na ng tithes, kasi si Bishop po, si Papa, lagi na nag-aantay ng HQ kasi nga since yung memory niya, ang alam niya na lang, magla-landmark ako ng Tuesday, magsisimba ako ng Sunday. Yung kaunti na lang yung mga nasa memories niya, parang routine na lang siya. Pero yun nga, nakakatuwa na nabe-bless nyo rin si Papa sa pamamagitan nun. At dahil doon, nagpapatuloy pa rin yung kanyang, yung joy niya na umaawit siya sa bahay, nagpupuri siya sa Panginoon, and so on. And kaya, salamat sa Panginoon sa buhay niyo. Kaya sabi ko, grabe, kung ganito yung pag-prosper ng Panginoon sa putatan. So kasi giver sila. Yan. Giver kayo, praise God. Amen? So now, meron, sabi ni Mary, kasi sinabi sa kanya nung anghel, ni Gabriel, Mary, you shall have a son, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. And from there, sabi, how can it be? And naman, I'm a virgin. Sabi ni Mary, si Holy Spirit, mag-conceive sa womb mo, tatawagin siyang the Son of the Most High God, and so on and so forth. And sabi na lang ni Mary, okay, sige, be it unto me according to your word. So yun, sumunod na lang siya. Pero from there, hindi pa siya, parang doubting pa siya. Kaya pumunta siya kay Elizabeth. Pero makita yun dito, after siyang encourage ni Elizabeth, ang naging singing niya na or prayer niya, sabi niya gano'n, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in you, my Savior. Ayun. Napakanta na lang si Mary na yung kagalakan niya, na yung Savior niya, nasa kanya. Dadalhin niya for 9 months yun. And from there, nakita natin yung pagsuko niya ng una, yung kalooban niya, she surrender her will. Diba? Yun yung unang dapat din nating sinusuko sa Panginoon. Si will. Yung will natin. Kasi yun yung talagang dangerous Kapag sinunod mo yung will mo, ayan, di ba? Maraming gumawa ng kanya-kanyang my way, ayun. Nasa my way na rin nila. Di ba? Parang ganun ka-dangerous kapag gusto mo yung gusto mo lagi ang ginagawa mo. Nawala sa alignment sa gusto ng Diyos. Pero si Mary, yung sinurrender niya yung will niya sa Panginoon. Praise God. May Pasko. Di ba? Praise the Lord, may Savior tayo. Hindi lang yun, yung reputation niya, binigay niya rin. Ay, saan na? Nawala. Nawala ba? Yan. Surrender her will. You surrender her reputation or she gave her reputation. Tsaka yung worship. Ay, mag-appear. Maka-loading pa. Ayan. Anyway. So, may tatlong binigay si Mary, yung will niya, yung reputation niya. Imagine, no? Parang nakakahiya yun sa time na yun. Na engage ka na kay Joseph at biglang nabundis ka bigla. And sinabi nga ni Joseph, di ba, secretly, i-divorce niya na or hiwalayan niya na si Mary dahil doon. Buti na lang, nag-stand in the gap ulit yung anghel at na-warningan si Joseph. Anyway, yung reputation sa part na, galing ka sa tribe ng Judah, and from that tribe of Judah, alam gagaling ang Messiah, tapos bilang ganyan yung reputation niya. Pero she gave it up. And nag-worship siya sa Panginoon. Makikita natin na si Mary mismo, meron siyang something na dapat din meron tayo ngayon. Ano yun? Yung pag-yes. Yeah, yung pag-yes to God. Yes to the Lord. Yes, Lord. Yeah, yes, Lord. Yeah. Yes, Lord. Yeah. Kasi yun yung inaantay lagi sa atin ng Panginoon. God does not
choose yung mga taong magagaling na. Or yung taong mga advanced sa pag-iisip, mataas IQ. Ang hinahanap lagi ni Lord yung nag-yes. Amen? Yung nag-yes lagi, yun yung laging hinahanap ng Panginoon. If you will say yes to God. Di ba? Kaya offer your yes. Itong Pasko, offer your yes to God. Even when the cause is unclear. Parang kahit ang support ni Mary, parang mangyayari yun. Na mabubuntis ako, magkakaroon ako ng anak, tapos yung Messiah pa yung tagapagligtas ang mismong dadalin ko. Pero napakalaking naging impact ni Mary. Sobrang laki. Nagkaroon pa ng iba't ibang religion dahil sa kanya. Hindi, joke lang. Anyway. Pero yung simpleng yes mo sa Panginoon, it will bring joy, it will bring salvation, it will bring encouragement sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Amen po? So, don't say no if He said yes sa cross. Amen? Nag-yes si Jesus sa cross, hindi siya nagdalawang isip, ayoko na lang iligtas si Alfred. Diba? Hindi siya nagdalawang isip, napako si Jesus sa cross. Di ba? Never siyang nag-doubt na mapunta dun sa calling niya or embrace Jesus, yung will ni Father. Never siya nag-doubt dun. Although may prayer siya sa flesh nung time na nasa Garden of Gethsemane na, Lord, Father, if possible, let this cup pass from me. Pero sabi niya, but still, not my will but yours be done. So yun, sabi ni Father, sige, my will is go. Punta ka sa cross. And nag-yes si Jesus doon para sa atin. So let us also say yes kung ano yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Next, ito naman, syempre yung asawa niya, si Joseph. Yun. Alam niyo si Joseph, ang unpopular pag Pasko. Alam niyo ba yun? Siya ang pinaka-unpopular pag Pasko. Hindi siya masyadong pinapansin. Pero alam niyo ba, Joseph gave his obedience. Nakakatawa yung part na yun, verse 24 sa Matthew. Joseph did as the angel of the Lord commanded him. Every time na mababasa niyo yun, and Moses did what the Lord has commanded him, and Abraham did, Noah did, puro they did. Okay, bakit sumunod sila? May obedience silang ginawa sa Panginoon. Anong ginawa ni Joseph? Una, he gave trust without full understanding. Wala, ayaw lumabas. Sige, okay lang ako na lang magbe-preach. Yan. So, bahala na yung TV. Okay? So, he gave trust. Nagtiwala siya sa Panginoon kahit di niya naiintindihan ang lahat. Bakit? Sabi niya, secretly, sabi sa Matthew, di ba sabi niya, secretly, hihiwalayin niya na dapat si Mary. Kasi, kaka-engage lang namin, tapos nabuntis, di ko pa nagagalaw yan eh. Di ba, wala pang nangyayari sa amin eh. Never been kissed, never been touched pag virgin ka. Di ba, parang, hindi ko pa ginagalaw yun, tapos biglang bubuntis. Hiwalayin ko na yan. Biglang natulog si Joseph. Yung Joseph pa naman puro dreamer. Sa Old Testament, si Joseph the dreamer. Sa New Testament, may Joseph din, dreamer din. Di ba? Yung isang Joseph na hindi na dreamer, yung Arimathea, yung nung namatay na si Jesus, di ba? Pero itong si Joseph, dreamer din. Pagtulog niya, nagpakita ang anghel, Joseph, hindi yung Joseph sa Old Testament. Sa New Testament, Joseph, i-embrace mo yung call. Kasi yung dinadala ni Mary ay magiging tagapagligtas ng buong mundo. And that's why, sa part ni Joseph, parang hirap sa kanya, di niya na nauunawaan paano mangyayari yun na may nauna pa kay Mary. Kumbaga gano'n pag physical di ba? Pero sa part niya, kahit di niya nauunawaan, susunod na lang siya. And that's why, ganun magtiwala sa Diyos. Hindi man natin nauunawaan pa sa ngayon, fully, kung ano yung gusto niya mangyari. Pero once may sinabi ang Panginoon, sumunod ka. May pagpapala ang Diyos. After all, may pagpapala sa mga taong sumusunod sa Diyos. Amen? Baguhin nga natin, ang pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa mga sumusunod sa Diyos. Di ba? Ang pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa mga sumusunod sa Diyos. Amen po? Yun yung sa Deuteronomy 28. Sabi doon, yung may blessings will follow you and will overtake you. So kaya susunod ang blessing ni Lord kapag sumunod ka. And pangalawa, he gave protection for the newborn king. Nagbigay siya ng protection. Imagine, grabe kung ikaw si Joseph, try nyo, lagay nyo yung paa nyo sa part ni Joseph. Poprotektahan mo yung baby na to kahit di siya sa'yo. Parang dakilang ama. Parang kahit di naman kanya, tinake niya yung responsibility. Diba? And in fact, nakilala pa nga si Jesus as the son of the carpenter.
Di ba? Kasi may bonding sila tinuruan or kahit naman di turuan ni Joseph. Pero may bilang mag-ama, meron silang naging gano'n. At si Jesus, naging karpintero din. Now, the point is, yung protection na ginawa ni Joseph, hindi madali. Bakit? Mula sa paghahanap ng inn, at napunta na nga sa stable, di ba? Sa manger. Hanggang sa papatayin na ni Herod si Jesus. Dinala niya sa Egypt. At ang mula sa Egypt, pabalik sa Israel para i-register naman si Jesus. So, parang ganun ka hirap yung part na ginawa ni Joseph. Pero very unpopular si Joseph, no? Pero actually, may malaki siyang ginawa. Ano doon? Leadership niya. He gave faithful leadership. Si Joseph, yung leadership niya as the father or as the head of the family, tinake niya yun, yung responsibility na yun. Bilang isang tatay at isang asawa kay Mary, grinab niya yung opportunity na i-exemplify sa atin na ganito dapat yung ginagawa ng isang tatay at ang isang asawa. He protects. And yung mismong ginawa ni Joseph ay naging malaking impact sa ating lahat ngayon. Kasi kung di siya tumugon sa calling ni Lord, paano pa protektan si Jesus kaya? Well, God will send another helper, another protector sa buhay ni Jesus. Pero imagine nga, no, paano kaya kung si Mary ay single mom? Diba? Just try to imagine kung humiwalay na si Joseph at pinabayaan ng Diyos. Tapos si Mary, single mom. Paano niya bibit-bitin mag-isa? Diba? Parang yun yung mga what if eh. Pero praise God, tumugon si Joseph. Diba? Yung obedience niya ay naging malaking impact kaya tayo merong Christmas ngayon or meron tayong salvation na ina-enjoy ngayon. So follow God one step at a time even without full understanding. Sunod lang. One step at a time. Okay lang yan. God will take you to the place na pinangako niya sa buhay mo. Dadaling ka rin ni Lord sa promised land. Sumunod ka lang. Amen? Number 5, ito naman, di rin to sikat eh. The man who gave the stable, gave what he had. Well, the concept is kasi during that time is Feast of Tabernacles. At alam natin, pag Feast of Tabernacles, nag-uuwian ng mga Israelita sa bansa nila. Nagbubuo sila ng mga tents, bubuo sila ng mga booths. And from there, syempre, puno ang mga inn. Kaya walang kahit katok, ilang katok ni na Mary, wala talagang nagbubukas. Pero may isang lalaki, sabi niya, wala akong kwarto para sa inyo, pero meron akong sabsaban. Sa stable, sa manger. Yun yung binigay niya. And praise the Lord. Bakit? Una, ginawa niya, binigay niya yung space. Meron ba? Nakita. Yun, nakita na. He gave space when there was no room. Parang sa part ni Jesus, si Mary tsaka na Joseph, grabe na nga yung biyahe nila eh. Diba? Imagine, wala pong kotse-kotse that time. Diba? Para maging komportable yung buntis pag sumakay siya. Wala rin tricycle. May medyo maalog. Pero, ang meron lang sila that time, donkey lang. Nakasakay lang sa donkey si Mary. Diba? And yung effort na ang bigat na nung tiyan mo, tapos lakad pa, kada katok wala nagbubukas. Pero itong lalaking to, though unknown siya. Walang pangalan eh. So, kaya daman na lang. Daman who gave the stable. Pero nagbigay siya ng lugar, ng space para kay Jesus. He gave humbly, not gloriously, kasi nga, stable lang yung kaya na ibigay. Pero para ma-fulfill yung prophecy na si Jesus darating siya, not as a king sa palasyo, but as a child, as a simple child, dun sa manger, hindi pinanganak sa malaking ospital o 5-star na ospital sa Asian. Wala pang Asian nun. Hindi siya pinanganak sa malaking, para lang mapakita na mayaman ang Diyos. Napakita yung humility ni Jesus dahil sa lalaking to. And sabi niya, He gave without recognition. Di ba? Parang binigay niya lang yun for the purpose na panganak yung Messiah natin. Pero wala siyang any recognition, wala siyang bayad na hiningi or whatever. Pero ganun kahalaga yung simple act of random kindness, kayang mag-bless ng buong mundo. Bakit? Nagkaroon tayo ng tagapagligtas. Amen? So ang challenge for us, make room for Jesus. Amen? Even in the ordinary spaces ng buhay natin. Kahit yung mga ordinary things sa buhay natin, dapat meron tayong room palagi kay Lord. Amen? Etong Pasko, hindi lang ngayong Pasko. Dapat everyday ng buhay natin, even in the ordinary days or mga ordinary things na ginagawa natin, laging may lugar si Jesus. Amen? Amen? Amen. Siyempre, pang-anim, ito na yung mga anghel. They sing, Di pala, Gloria pala yun. Glory to God in the highest. Okay. So itong mga anghel na to, nagkantaan sila ng Glory to God in the highest, they gave their praise. Di ba? So itong mga anghel, dami niyan. Napanood niyo yung Superbook.
I guess ang pinakamagandang pag-portray ng kinanta na lang Glory to God in the Highest sa Super Bowl ko na nakita eh. Meron, yung una ko nakita yung kanta ng Glory to God in the Highest na mga anghel sa Illumina, hindi Illuminati. Illumina na application na videos yon. Actually, pwede ka mag-travel doon na application siya sa laptop or sa PC na pwede ka magbiyahe or maglakad-lakad sa temple. Yan. Sa mga previous na nangyari sa Old Testament, makita mo yung mga surroundings. Tapos may part doon na kumanta yung mga anghel na maganda rin yung kanta. Pero sa Superbook ko na nakita yung pinakamagandang presentation ng Glory to God in the Highest. So napaka-heavenly and sobrang anointed yung pagkakakanta. And itong mga anghel na to, una ginawa nila, they gave their message or God's message pala. Binigay nila yung message ng Panginoon na, eto na, I bring you good tidings of great joy. Well, una, do not fear or don't be afraid. Huwag kayong matakot kasi nakakatakot na talaga yung situational that time. And praise God, lagi tayo may hope, lagi tayo may strength, lagi tayo merong promise mula sa Panginoon. And from that message, sumunod yung mga shepherds. Amen? Diba kaya nga, they gave glory to God. Imagine, no? Kung ikaw imagine nyo kayo yung mga shepherd during that night. Tapos biglang lumiwanag yung langit. Madilim na madilim, gabi, biglang lumiwanag yung langit. Tapos may anghel na nagsalita. At pagkatapos magsalita ng anghel, dumami yung maraming anghel lalo. At nagkantahan ng glory to God. Mapapahanga ka na lang. So, sobrang ganda. Sobrang amazement mo. Pero yung mensahe na pinadadala ng mga anghel, na pick up ng mga shepherds, that's why after nun, yung mga shepherds, nag-alisan na, pumunta na din mismo sa manger kay Jesus. So itong message ng mga anghel na galing sa Panginoon ay naging malaking impact din sa ating lahat. Bakit? Kasi kung hindi narinig ng mga shepherds, hindi sila tumugon, ayun, wala magpe-preach na dumating na yung tagapagligtas. And itong mga anghel, they gave worship that pointed to Christ, di ba? Glory to God in the highest. Kaya nga tayo, di ba, after service, to God be the glory. Ang hinata pagpasko, to God be the glory, great things. Yung may kinakanta nyo. Pag December, ganun kinakanta natin, no? Yung to God be the glory, hindi na ganun. Gaganon na. So, bilis na siya. Okay, anyway, so give God glory first before gifts, celebration, and traditions. Sa Diyos munang papuri. Amen? Sa Diyos munang kaluwalhatian bago tayo mag-prepare ng mga pangregalo natin sa ibang mga tao. Bago natin ayusin yung mga bahay natin, ayusin muna natin yung mga puso natin. Bago natin i-prepare yung mga regalo natin, i-prepare muna natin yung bibigay natin para sa Panginoon. Amen? So next, ito na yung kasunod. Number 7, mga shepherds. Itong mga shepherds, they gave their time and testimony. Bakit time? Kasi nagpapastol sila eh. Diba? At iniwan muna nila yung mga pinagpapastolan nila para pumunta doon sa manger, para i-confirm na yung sinabi ng mga anghel, yun talaga ang makikita nila. Kasi sabi ng anghel, you will find him wrapped in a swaddling cloth, lying in a manger. So, etong mga shepherds ngayon, nung narinig nila yung mensaheng yun ang expectation nila na pagdating nila kay Jesus, ganun nila maaabutan si Jesus. And pagdating nila doon, nakita nila si Mary, si Joseph, at si Jesus na naka-swaddling cloth, nakahiga sa manger. Yung nakita nyo sa mga Belen, pag punta kayo sa mall, may mga Belen. Although ang mali lang doon sa mga Belen natin, dito sa Pilipinas, may 3 kings agad. Yung 3 kings, 2 years after pa. So yung muna ay si Joseph, si Mary, si Jesus, tas yung mga shepherds. Tsaka yung mga hayop. Kasi since kulungan ng hayop yun. Okay, so ano ginawa nitong mga shepherds? Una, they gave their attention. Isipin nyo na lang, kung kayo yung mga shepherds, tas lumiwanag yung langit, tas hindi mo pinansin. Ano lang to? Nag-iisip lang ako na kung ano-ano. Ano kaya kung hindi nila pinansin, no? But they gave their attention. They listen and they obey. Diba? Ano pa? They give their time. Imagine yung part na, ayaw lumabas na, alam ko tinatap yan eh. Kiniklik yung screen para lumabas siya. Yon, diba? Sabi na eh. Tapos i-click mo ulit. Yan. Yan, ganun siya. So sayang yung kanina, no? Balikan nyo na lang. So they gave their time. Bakit? Napakahalaga noon kasi gabi na yun eh. At kung gabi na, yung mga mga sheep nila, medyo mahirap na makakita sa gabi. Kaya kailangan ng boses ng shepherd. Pero iniwan nila yun.
Di ba, iningatan naman ng mga anghel. Sa bagay, nandun pa yung mga anghel eh. Pero sa part nila, parang they gave their time para pumunta, i-confirm yung message ng angels na dumating na yung tagapagligtas. And hindi yung nagstay sa kanila. They gave their testimony. Ipinakita nila na, eto na, dumating na yung Savior, dumating na yung Redeemer, dumating na yung Messiah. Pinahayag nila sa lahat yun. At nalaman ng buong mga taong na-sharean nila. Kaya yung mga shepherd, automatic, kami mga pastor, ang message lagi palagi, si Jesus. Ganon din tayo whenever we hear the word of God. That's the message na lagi natin pinapresent sa mga tao. Amen? Kaya nga, bakit daw? Kasi etong mga shepherds, meron silang gantong klaseng testimony. Those who meet Christ cannot keep Him to themselves. Amen ba? Kapag na-encounter mo na si Jesus, na-encounter mo na si Lord, na-experience mo na siya, hindi pwedeng mananahimik ka. You cannot be silent. Talagang ipoproklama, i-share, ibabahagi mo siya sa iba. Hindi pwedeng ka lang, silent Christian ka lang. 10 years na kayong magkatrabaho, hindi pa alam na Kristiyano siya. Di ba? Mahirap yung ganun. Magkapit-bahay pala kayong Kristiyano, tapos hindi kayo nag-uusap. Di ba? Parang sayang naman, hindi nakita kung sino yung si Jesus sa atin. Matik yun. Pag meron ka ng personal encounter with God, hindi mo na matatago yun. Ibabahagi mo yun sa iba. Amen? Kaya yun yung message ng Pasko eh. Keep sharing the love of Jesus. Give love on Christmas Day. Okay? Next, ito naman si Ninong. Si Simeon, kilala niyo siya? So 8 days old na si Jesus, pumunta si Mary at si Joseph sa templo, sa Luke chapter 2, para i-dedicate si Jesus sa templo. Since 8 days circumcision, at i-dedicate siya. Child dedication, binyagan in short. At itong si Simeon, isa siya sa mga nag-aantay sa Messiah dahil pinangakuan siya ni Lord na, Simeon, hindi ka mamamatay hanggat di mo nakikita yung Messiah. And from there, nakita niya si Jesus, na-recognize niya si Jesus yun yung tagapagligtas. Kinuha niya, binitbit niya, at umawit siya. Nag-prophesy siya. Diba? And sabi niya, Lord, now Lord, you are letting your servant depart in peace. Lord, okay na, pwede na ako mamatay. Diba? Kasi nakita ko na, hawak ko na. Diba? So, yung si Simeon, anong meron siya? Yung pag-aantay. Tagal no. Sinabi ang ng Panginoon, di ka mamamatay hanggat di mo nakikita yung tagapagligtas. Lord, kailan? Kailan kaya? Tanda ako na. And sabi doon, old age na siya. So parang hanggang kailan, di ba? Ibig sabihin lang, ito po yung comfort sa mga senior. Yung mga tuyot, di ba? Cute, youth, gayut, tuyot. Yan, yung mga senior, di ba? So pag tuyot na, senior na, encouragement. Actually, ang sarap kaya pag ministeran ng mga elders, mga elderly. Kasi sila yung parang mga, especially yung mga iniwanan na ng pamilya, no? Iniwan na lang sa home for the agent, mga ganun. Kasi sila yung mga parang wala nang pag-asa, pero pag sinaran mo ng word, hindi, may pag-asa po. Si Abraham po, sumunod sa Panginoon, 75. Si Moses po, 80 years old. Sumunod sa Panginoon. Mga senior na po yung mga yun, sumunod sa Panginoon. Kala nyo ba bata sila? Hindi. So parang, etong si Simeon ganoon din. Na-fulfill yung pangako ng Diyos sa kanya, sa katandaan niya rin. So whatever we're waiting, huwag kayong mag-alala. Kahit pumuti na ang buhok mo, hanggat hindi dumarating ang pangako ng Panginoon, mag-antay ka. Amen po. Diba? Antayin mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Pag nangako ang Diyos, though it tarry, wait for it. It shall come to pass. Amen? Kaya anong ginawa ni, letter A, sabi nga, He gave a lifetime of faithful waiting. Lifetime, grabe. Anong mga blessing or mga prayers nyo na inaantay nyo pa rin hanggang ngayon? And still, you're still waiting. Keep waiting faithfully until dumating yon. Darating at darating din yon. Sabi ko nga, pinatestimony ko nga, 2012, nagsulat ako sa prayer book ko, Lord, bibigyan mo ako ng sasakyan, hindi ako bibili. Nangyayari siya, 2025. Binigyan ako ng sasakyan ni Lord. Sabi sa akin nung may-ari nung sasakyan, pag na-drive mo na yan, uwi mo na. Sabi ko, manual, matic. Manual daw, sige po. Paturo saglit, pa-recall lang po. After 5 minutes na na-recall, na-drive ko siya. Uwi ko na po Baka magbago pa isip niya So, ganun ka grabe yung blessing ni Lord. Diba? Dala ko dyan, nandiyan sa baba yung van. Ganun ka amazing yung pangako ng Diyos.
Diba? Do matagal yung inintay, pero gagawin at gagawin ng Diyos. Kaya wala pong tapon sa mga prayers natin. Ito yung gantong scenario. Prayers din namin to before na magkaroon na maraming churches ng Sandalite. And in fact, nung nag-Christmas party, ang pastors ng ABCI, na magkakasama kami ni Pastor and Pastora Megs, yung katabi ko sabi niya, ilang taon na ang Sandalite? Ay, 18 years po. Ilan na yung churches niyo? 10 ho. Yan, 10. Sabi, oh wow. Sabi nung asawa niya, Daddy, 10 churches na sila, tapos 18 years pa lang. Diba? Parang na-amaze daw sila. Parang nangyari yun. Paano natin ginawa yun? And sa biyaya ng Diyos yun. Amen? Kasi tumutupad ang Diyos ng kanyang mga pangako dahil tapat siya. Amen po? And ano pa? Nakakatawa yun, yung He gave obedient discernment. Kung ikaw si Simeon, paano mo marirecognize na si Jesus yun? Paano? Paano daw? Alam yung sikreto? Sabi doon, Simeon was filled with the Holy Spirit and he recognized. Na-recognize niya si Jesus yun. Ganun kahalaga na nasa atin ang presensya ng Diyos so that we can recognize kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Amen? And then he gave his testimony with praise. Nagpuri siya sa Panginoon. Na ito na, dinalaw na ng Diyos ang Israel para iligtas. Di ba? Yung matagal naming inaantay, andito na. At nagbigay siya ng papuri sa Panginoon. Bakit daw? Ito yung promise ni Lord. God rewards faithfulness. Amen? He rewards faithfulness. Until the very end, be faithful. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be faithful. Amen? O, next, ito naman, si Ninang. Kanina si Ninong, ito si Ninang. Si Prophetess Anna. Anna gave her fasting and her witness. Imagine, no, grabe. Nagpa-fasting and prayer na lang si Anna dahil naantay niya, darating yung Messiah, promise ni Lord John. Okay? And from there, siya ay widow na rin. 84 years old na siya. Oh, grabe, tanda na, no? Tapos nagpa-fasting pa. So I guess, healthy to. Mamalakas pa ito. Ngayon, pumasok si Jesus kasama si Mary Joseph as 8 days old at nakita ni Anna at nag-prophesy siya right away na ito na yung tagapagligtas. Sabi niya, she spoke of Him to all who look for redemption. Hindi lang siya nag-prophesy, even yung mga taong nandoon, pinahayag niya, ito na, nandito na yung tagapagligtas. Pinoint out na kagad si Jesus sa mga tao, andito na yung Savior natin. Nandito na yung Messiah natin. So anong unang ginawa? Number 1, she gave lifelong devotion. Buong buhay niya, kahit pa namatayan na siya ng asawa, kahit pa matanda na siya, naglilingkod pa rin siya. Bakit? Nagstay na siya sa templo kasi. Naglingkod na lang siya sa Panginoon, even in her old age. So ganun, wala pong age limit ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Kahit anong age mo, ikaw lang ang maglilimit sa sarili mo. Kaya di ka makapaglingkod sa Diyos. Tanging ikaw lang ang may choice nun kung ayaw mo maglingkod talaga sa Kanya. Pero lagi tayong may choice. Habang nabubuhay tayo, para sa Panginoon tayo dapat. Amen? Pangalawa, sabi, she gave joyful thanksgiving. Yan. Ikaw ba naman, sa tagal ng pag-aantay mo, naman nakita mo si Jesus. Diba? Parang ano yan eh. Try nyo i-remember, alalahanin. Yung day 1 na nakilala nyo si Jesus. Ano yung joy? Gaano kasaya yung joy nung na-experience mo yung salvation ni Lord? Naalala nyo ba? Try nyo alalahanin yung unang taong nag-share ng Word of God sa'yo, yung unang taong nagpatanggap sa'yo sa Panginoon, yung unang taong nag-remind sa'yo or nagpakilala sa'yo kay Jesus. At yung experience mo na joy that time, try nyo alalahanin ngayon. Yun yung na-experience ni Anna. The first time na nakita niya si Jesus, kahit baby pa siya, na-encounter niya mismo yung presence ng Diyos. As the Savior of the world, nandito na siya. Praise the Lord. Kaya nagpuri siya sa Panginoon after nun. Napakanta rin siya. Diba? She gave public witness. Diba? Sinabi niya, ito na. Nandito na yung Messiah natin. Nandito na yung redemption na inaantay natin. So kaya sabi nga, live a life devoted to prayer and praise. Hindi lang ngayong Pasko, dapat buong buhay yan. Makitaan tayong mga anak ng Diyos na laging prayerful, na tayo mismo ay merong devotion palagi sa Panginoon. Amen? Ito na, last na. Pang 10 na. Itong mga magi or wise men. The magi gave their treasures and worship. They fell down. They fell down and worship. Kaya ang pagluhod sa Panginoon, it's an act or sign of worship. Anong ginawa nila? Una, they gave sacrificially. Hello, 2 years kaya yan, nakakalipas. Nag-travel yung mga yan gamit ang kanilang mga
Lamborghini camel. Hindi, mayayaman kasi yung mga yan eh. Kaya, mga naka-Lamborghini pero camel. Kasi ang desierto ay mahirap lakbayin kung hindi ka naka-camel. So, may mga camel silang dala at nagbiyahe sila by foot at by camel. So, kaya depende yun. Siyempre, may pahinga yun. So, mahaba. Sakripisyo yun. Sobrang tagal. Kaya nga tayo, di ba, pag simbang gabi, sakripisyo rin kasi yung do puyat ka, gigising ka ng maaga para makapagsimba ka, di ba? So, sacrifice siya. Pero ginawa nila in order na makita, ma-witness mismo yung Messiah nila. They gave what? Prophetically, bakit? Gold for the king. Frankincense for what? For priests. Diba? And myrrh for the Savior. Well, ang gold ay binibigay lang sa mga hari. Pangahari na regalo talaga yan. Ang frankincense, ano yan? Incense yun. Yan. Nakakatawa kasi ng Monday, nag-scripture reading. Yung scripture reader sabi niya, the gifts of gold, Frankenstein, and Frankenstein daw. So hindi si Frankenstein yung sa horror, di ba? Frankincense. Incense siya. Yung incense na pabango. Pabango siya ng mga priests dun sa tabernacle or sa templo. Okay? And myrrh, ito namang myrrh ay pabango naman sa higaan ng hari. Okay? Kaya si Jesus as our Savior, itong regalo na to, well, literally, nagamit ni Joseph tsaka ni Mary yan sa travel nila papuntang Egypt. Nagamit na nila yan. Yung travel tax, binayaran nila yung aeroplano nila, ay hindi, yung biyahe nila papunta doon, at pabalik. So nagamit lahat yan. In short, naging provision ng Panginoon kay Joseph at saka kay Mary, yung regalo ng mga hari na, mga wise men. And they gave worshipfully. Diba? Nag-worship sila. After nila i-open yung regalo, they worship. Yun yung pinaka-the best na regalo na meron yung mga Magi's. Yung pagsamba nila. Recognizing and acknowledging that Jesus is the King, that He is the Savior of the world. Amen? So kaya sabi nga, true giving flows from true worship. Amen? Kaya pag worshiper ka, giver ka. Amen? Matik yun. Pag worshiper ka, giver ka. Bakit daw? Because true worship always gives. Amen? Laging nagbibigay ang tunay na pagsamba. Hindi madamot. Okay? Hindi sarado, laging bukas. So kaya ang challenge natin, bring your best to Jesus. Your time, your resources, your devotion, and let worship cost you something because Christ is worthy. Amen? Karapat-dapat purihin ang Diyos. Kaya yung something na it will cost you, deserve ni Lord John. Well, it cost Him His life para magkaroon tayo ng salvation. Amen? And in closing, hindi nagtatapos dyan. Praise God, hindi natapos sa manger yung Pasko. Kasi si God the Father, He gave His Son, yung kasunod, but the Son gave the Holy Spirit. Diba? Kaya nga si Pastor Dan last year nag-preach yun sa proper. Sabi niya, ang pinaka-essence ng Pasko, gusto talaga kasi tayo kasamahin ng Diyos. God wants to be with us. Amen? Isipin niyo yun, kaya nagkaroon ng Pasko kasi gusto kong samahan ni Lord. That's Emmanuel. He's with us. Pero hindi nagtapos doon. Bakit? Sinend ni Jesus si Holy Spirit. Not just on the Christmas day, but hanggang ngayon, pwede tayong samahan ni Lord. Not just with us, but within us. Amen? And sabi nga, si Father, He gave His Son, He gave His Son in love. Diba? For God so loved. Binigay niya sa pag-ibig si Jesus. Diba? And He gave His Son in humility. Hindi naman siya haring-hari talaga. May corona pa nung pinanganak, diba? Nung si Jesus, no? Nung lumabas si Jesus, may corona na kagad. Naginto. Hindi naman ganun. Lumabas si Jesus as a simple, normal child or baby. Diba? And sabi doon, God gave His Son for salvation para sa ating kaligtasan. And salamat sa Panginoon because the Son, nung sinabi ni Jesus, John 14, John 15, John 16, pinangako ni Jesus, may Holy Spirit na darating. Ipapapadala siya ng aking Ama sa pangalan ko. And when He comes, He will remind you into all things, guide you into all truth, and so on. Diba? And the Son, sabi nga, the Son gave the Holy Spirit to remain with us today. Amen? Binigay ng Panginoon. Hindi natapos kay Jesus na Pasko lang. Meron din siyang pamasko sa atin, si Holy Spirit. And sabi nga, before returning to the Father, sabi ni Jesus, nangako siya, Jesus promised and sent the Holy Spirit to abide with us. Amen? Samahan tayo ni Lord. To empower us, Acts 1:8, para palakasin tayo. And para i-confirm yung relationship natin kay Father. Amen? Si Holy Spirit, jumojoin sa Spirito natin at kinetestify, kino-confirm
you are a child of God. Amen po. Anak na tayo ng Diyos. Amen po. Bago ka maging lingkod, anak ka muna ng Diyos. Amen. Masarap maglingkod sa Panginoon, oo, I understand. Pero bago ka maging servant, child of God ka. Never forget that. You are a child of God because of the Holy Spirit na sinend sa atin ni Jesus to be in us. Sabi nga, the gift of the Son led to the indwelling of the Spirit. Nag-indwell siya sa atin. Ibig sabihin, nanahan, ginawang tahanan yung buhay natin. And so as the Father gave the Son gave the Spirit so that God would not only be with us, Emmanuel, but in us. Yun na napakasarap. Anong pinagkaiba ng with us? I'm with you, pero pag sinabi mong in us, or in you, nasa loob mo. Nasa iyo mismo si Jesus. Ang tawag doon, communion. Nakikipag-isa ka sa Diyos. Ibig sabihin, ginawa niya ng bahay yung katawan mo. Ginawa niya ng templo yung katawan mo. Nire-represent mo na ngayon si Lord. At yun yung napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Binigay sa atin yung pangako na to. Na tayo ay sasamahan niya wherever we go. Amen po. Kaya nga, all our giving flows from God's giving first. Hindi tayo magbibigay kung wala nagbigay una sa atin. Unang nagbigay ang Diyos sa atin. And praise God, hindi natapos sa Pasko. Nasa atin ang banal na Espiritu kapag tayo'y nananahan sa Kanya rin. Amen? Kaya sabi ni Jesus, abide in me and my words abide in you. You shall ask what you wish and it shall be done unto you. Yung part na meron tayong access sa trono ng Diyos, meron tayong access sa mismong trono ng Ama sa langit dahil kay Jesus. Kasi nasa atin yung banal na Espiritu niya. Amen? God, the Father, is sitting at His throne, on His throne. Si Jesus nasa right hand ni Father. At kaya ka nakakalapit kay Father sa pamamagitan ni Jesus kasi ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Amen po? So, ang meron tayo dapat dito is i-apply natin sa buhay natin. Na Lord, salamat kasi kinasama mo ko. And that's why you give first, pero ako na ngayon, magbibigay ako para sa iyo ng papuri, ng pagsamba, itong buhay ko. Ang lais pa rin lagi ng Panginoon yung puso natin. Amen? Heart pa rin natin ang laging chinecheck ni Lord. Lagi niyang gustong tignan at lagi niyang gustong ma-receive mula sa atin yung buhay na meron tayo. Amen? Amen? Amen. So, may kakantahin sana.